Batang nahulog sa ikalawang palapag pero nasambot ng JNT Rider. Kung titignan natin yung sitwasyon, paano kaya kung hindi nag-deliver doon yung delivery rider ng JNT? Ano kaya mangyayari doon sa bata pagkahulog niya? Malamang may kalalagyan po talaga yung bata dahil sa ganong murang edad niya at nahulog sa ikalawang palapag ay pwedeng mabalian ng buto or worst case ay mas marami pang mas masamang pwedeng mangyari sa kanya. Pero alam nyo po, pagdating sa Panginoon, wala talagang tsamba, mga kaibigan, mga kapatid. Ibig sabihin, pagka ikaw ay hindi mo pa oras, hindi mo pa takda, may purpose pa ang Panginoon sa iyo. Tulad na lamang sa batang ito, hindi pa natapos yung kanyang buhay diyan. Ibig sabihin, may purpose pa ang Panginoon sa kanya. May purpose pa ang buhay ng bawat isa. Mga kaibigan, mga kapatid, hanggat ikaw ay nandyan pa, buhay ka pa, malakas ka pa, may plano pa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga alam nyo mga kapatid, lagi na lamang pong paalala sa atin, every gising is a blessing. Habang tayo ay ginigising pa ng Panginoon, ay blessing po yan. Tulad na lamang po sa batang ito, pwedeng yan na sana yung last na araw niya pero hindi po. Pinahintulutan pa ng Panginoon na mag-extend pa yung kanyang buhay. At marahil, marami pang purpose ang Panginoon sa kanyang buhay. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. Alam niyo po, ganyan po talaga ang Panginoon. Ganyan po talaga ang ating Diyos. Hanggat may purpose ka pa, may plano pa ang Diyos sa buhay mo, hindi niya pa hihintulutan na matapos na lang, nang ganun na lang yung buhay. Kaya alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, pahalagahan po natin yung bawat pangyayari na nangyayari sa ating buhay. Yung katulad na lamang po sa bata na ito, na dapat sana may worse na mangyayari sa kanya, pero pinahintulutan ng Diyos na mayroon pong JNT, delivery rider, na pumunta doon sa lugar na yun at nasambot siya. Saludo sa inyo, sir, na kayo po ay ginamit ng Panginoon para mailigtas ang bata na yan. Pero alam nyo po, sa atin bilang sa araw-araw ng ating pamumuhay, dapat magpasalamat ka. Dahil sa mga bagay na ikaw ay ginigising pa ng Diyos, may mga pagkakataon sana, ikaw ay matatapos na yung buhay mo. Kung ikaw ay may stroke, kung ikaw ay may high blood, maraming kaparaanan na pwede sanang tapos na yung buhay mo. Pero alam mo po, hanggat ikaw ay nandyan pa, ikaw ay buhay pa ngayon, napapakinggan mo pa yung salitang ito. Kaibigan, may purpose pa ang Diyos sa'yo. At alam niyo po, hanggat ang tao ay binibigyan pa ng pagkakataon na gampanan yung purpose mo sa buhay mo, gawin mo na, lalong-lalo na para sa Panginoon. Dahil kung hindi mo gagawin yan para sa Panginoon, ay pwedeng pahintulutan na lang ng Diyos na hanggang dyan na lang talaga yung buhay mo. Kaya alam niyo po, pahalagahan niyo po bawat oras, bawat panahon, bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos dahil lang may akda ng ating mga buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.